Ako'y manalangin, minamahal sa oras na ito. Hallelujah, patnubayan tayo ng ating mahal na Panginoon. Let us pray. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan Kristo Jesus. Pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power, there is hope, healing, salvation, and redemption in thy name. We believe in thee, we trust in thee, there is Lord. Leading prayer for beloved, honorable pastor. Anoint thy words, there is Jesus. Put thy words in my mouth in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, aming ginagapos ng lahat ng demonyong hadlang, demons of destruction, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord! Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Sabi ng Biblia, clap your hands, all you people, and shout unto God with the voice of triumph. Atin daw pong ipalakpak ang ating mga kamay, mga minamahal, at sumigaw ng tinig ng may pagtatagumpay sapagkat tayo pong mga anak ng ating mahal na Panginoon. We are more than a conqueror. We are overcomer in Jesus' name. Tayo po ay nagtatagumpay sa tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po ng hamon ng ating buhay, mga minamahal, tinataglay po natin ang tagumpay sa tulong ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At bago pong lahat, minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And we give double honor, respect, and cherish the blessed teachings, golden teachings of our parents in the Lord, beloved Honorable Evangelist Wildy Strand Almeda, the interim prophet of our loving God, the man of God, and our beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda, at love and respect also to our beloved children, children-in-law, grandchildren, whole blessed Almeda family, sa buong angkan ng ating kagalang-galang na pastor. At pleasant afternoon po, minamahal, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, Western Mindanao. At kung meron pang mga bisita, mga minamahal, welcome po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sampu sa mga katuwang sa banal na gawain ng Diyos, sa lahat ng ating beloved co-preachers, beloved co-workers, at sa lahat ng ating pong mga beloved choirs, beloved musician, at sa akin pong mga kapamanggawa from mga minong Central Visayas, sa dako ng Cebu, beloved Ate Paset. Salamat sa mahal na Panginoon na kasama po natin ang ating minamahal na ate, beloved Ate Paset. Salamat sa pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Sila po'y galing ng Cebu, nakarating po sila ng ligtas, although na talagang kasagsagan ng bagyo, mga minamahal. Ngunit salamat sa pag-iingat, salamat sa proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Masaya po kami, mga minamahal na ating binabidati, masaya po kami na kasama ka namin sa araw na ito sa pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe na patuloy pong umaantabay, sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, ang kagalakan at kapayapaan po ng ating dakilang Diyos naway sumagana po, minamahal, sa buhay ng bawat isa sa atin. At tayo na po ay dadako na po sunod na bahagi ng ating banal na gawain, ng pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain, ng ating pong pakinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ihanda po natin ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili, mga minamahal, and let's talk about the topic, when our faith is tested. When our faith is tested, kung ating pananampalataya, mga minamahal ko, ay subukin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ito po ay common na mga topiko, pero dapat ay ating pong bigyan ng pansin, mga minamahal, what will happen when our faith is tested? Ano po ang mangyayari kung ating pananampalataya ay subukin ng ating mahal na Panginoon? Ito po ay ating ipinagpipray. Just like the apostles' prayer, they prayed to the Lord that the Lord may increase their faith. Amen. Sapagkat ang pananampalataya, ito po ay ginto. It is more than a gold. Everybody shout, praise the Lord. Ang ginto ay higit pa, ang pananampalataya higit pa sa diamante. Ang pananampalataya
ay higit pa sa edukasyon. Ang pananampalataya ay higit pa sa ginto. Bakit, mga minamahal? Yung treasure, yung temporal treasure, yung ginto, kayamanan, anumang karangyaan at katanyagan, hindi po tayo madala niyan sa langit. Makakatulong, mga minamahal, siguro, para tayo po ay makapasok ng langit, pero ang pinakagarantiya para tayo po ay makapasok at maging karapat-dapat na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang, yung magkaroon tayo, mga minamahal, ng matibay at matatag na pananampalataya. Yung matibay at matatag na pananampalataya, yan ay hinahamon. Yan ay dinadarang sa apoy. Amen? Kaya't para maging malago ang ating pananampalataya, sinusubok ng ating mahal na Panginoon ang ating mga pananampalataya. What will happen when our faith is tested? We experience sufferings. We experience pain, sorrows, lot of difficulties and hardship in life. Mararanasan po natin yan. Mga minamahal, maramdaman po natin na tinitest ng Diyos yung ating mga pananampalataya kung gaano ba ito katibay. Tinitest ng Panginoon kung gaano ba katatag ang ating pananampalataya. Tinitest ng Diyos kung gaano ba tayo kadedicated sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang purpose ng ating mahal na Panginoon, hindi upang ibagsak tayo. No. Ang purpose ng Diyos, bakit tinitest ang ating mga faith, hindi upang ihulog tayo at iwalay tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mabuti po ang purpose ng ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, 1 Peter, kindly po, pakibasa. From the book of 1 Peter, chapter 1, verse 7. Isulat po natin ang mga talatang ito. Amen. Dito po sa aklat ng unang Pedro, kabanata 1, at ang talata ay 7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikalululuwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Amen. In English version, kindly. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. From the book of 1 Peter, chapter 1, verse 7, that the trial of your faith, being much more precious than of gold, than perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng 1 Peter, chapter 1, verse 7, the trials of our faith is much more precious than gold. Mas mahalaga pa sa ginto. Amen. To expose the purity of gold, it is needed to be tried with fire. Para po lumutang yung kinang ng ginto. Amen. Dahil yung pure na ginto, malalaman mo ng ginto ay dalisay sa kinang ng ginto. Kaya to expose the purity of gold, it is needed, kinakailangan na ito po'y idarang sa apoy, to tried with fire, mga minamahal. Kaya, yung ating pananampalataya, gusto ng Panginoon maging dalisay, because only pure faith, yung maging capable, maging karapat-dapat, maging worthy sa ating mahal na Panginoon, yung purong-purong pananampalataya. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Yung faith ni Meshach, Shadrach at Abednego, even na buhay nilang nakataya, amen, alam nila na mamamatay sila, alam nila na parurusahan sila ng hari, pero mga minamahal, strong and firm yung kanilang pananampalataya, matibay at matatag ang kanilang pananampalataya. They are willing to risk their life. They are willing to die for the cause of their faith. Handa silang mamatay para lamang patunayan sa hari. Amen? Handa silang mamatay para lang patunayan sa buong tao ng Babylonia, para lamang patunayan sa maraming mga tao, mga minamahal na ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran, ang Diyos ng Israel, amen, ay kaya silang iligtas whatever may happen, whatever may cost. Amen? Handa silang mamatay. Pero in the end, mga minamahal, ipinahiya ba sila ng kanilang pananampalataya? In the end, pinabayaan ba sila ng kanilang pananampalataya?
In the end, tinalikuran ba sila ng ating mahal na Panginoon? Hindi po, mga minamahal. In the end, pinatunayan ng ating mahal na Panginoon na ang sino mang nananampalataya sa kanyang salita, kailanman ay hindi mapapahiya. Kailanman ay hindi mapapahiya. As long as mag-stand ka, mga minamahal sa salita ng Diyos, sa katapatan ng Diyos, manampalataya ka sa Panginoon, hindi ka ipapahiya ng mahal na Panginoon. Kaya to expose the purity of gold, it is needed to tried with fire. Kailangan idarang sa apoy. Kasi kapag kunin ang ginto doon sa kabundukan, hindi pa yan pure. May halong buhangin, may halong ugat, mga minamahal ko ng puno, merong halong bato. Kaya to purify the gold, dinadarang sa apoy. Amen. So ibig sabihin, hindi pala ma-purify yung gold not unless na ito'y idarang sa apoy. Ganon din ang pananampalataya mo, kapatid. Kaya't huwag kang magulat kung dumarating ang pagsubok, huwag kang magulat kung dumarating ang kahirapan, huwag tayong magulat kung dumarating, mga minamahal ko, ang kawalan. Huwag tayong magulat kung dumarating sa atin yung mga persecution, yung mga kahirapan sa buhay. Yan po ay ipinapahintulot ng mahal na Panginoon upang madarang ang ating pananampalataya kung papaanong dinadarang ang ginto. Yung ibang mga Kristiyano nagpipray na, Lord, huwag mo kaming hayaan magkaroon ng problema. Huwag mong hayaan na kami maghirap, Lord. Huwag mong hayaan na kami makadanas ng pagtitiis, ng pagsubok, ng kahirapan. Amen? Kapag yan ang prayer mo, hindi ka lalago. Hindi ka lalago. Bakit po? Yung kahirapan, yung kawalan, yung trials, mga minamahal, yung mga sorrows, sufferings, and pain na ating naranasan regarding sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, yan ang magbibigay tibay ng iyong pundasyon. Amen. Nagbibigay tatag sa iyong pananampalataya. Kaya wag mong ipag-pray na wag kang magkaroon ng problema. Ang ipag-pray mo na, Lord, patatagin mo kami, patibayin mo kami sa gitna ng mga problema. Panghawakan mo kami sa gitna ng mga sakit, sa gitna ng mga pagtitiis na aming nararanasan. Yun ang prayer ng Kristiyano. Huwag mong ipag-pray na huwag kang magkaroon ng problema. Huwag mong ipag-pray na huwag kang magkaroon ng kahirapan, ng suliranin, mga minamahal. Dahil darating at darating po yan sa buhay ng isang mananampalataya. Ang ating ipanalangin na patibayin ng Diyos ang ating pananampalataya. Dagdagan ng Diyos ang ating pananampalataya. Pagkalooban tayo ng sapat na lakas to overcome trials, to overcome temptation, to overcome sufferings and pain. Yun po ang ating ipag-pray sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga po, kailangan ng Kristiyano maging prayerful. Manalangin sa umaga, manalangin sa tanghali, manalangin sa gabi. And every time we kneel our knees, mga minamahal, kailangan included in our daily prayers na, Lord, bigyan mo kami ng sapat na lakas para hindi kami mahulog sa kamay ng kaaway. Bigyan mo kami ng sapat na lakas, mahal na Panginoon, para magtagumpay sa lahat ng dagok sa buhay, magtagumpay sa lahat ng hamon sa buhay, sapagkat in our own, mga minamahal, strength, hindi natin kaya. Amen? Hindi natin kaya sa ating sariling kalakasan dahil mahina tayo. Pero sabi ng Biblia, we can do all things through Jesus Christ strengthened us. Magagawa natin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagbigay sa atin ng kalakasan. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, what shall we do when we are in the midst of pain? What shall we do when we are in the midst of suffering? What shall we do when we are in the midst of sorrows? Ano ang ating gagawin kapag nasa difficulties tayo? Ano ang ating gagawin, mga minamahal, kapag tayo po'y kumakaharap sa mga kahirapan sa buhay? Kailangan ba natin magtago? Kailangan ba nating magmukmok? Ha? Kapag may pagsubok, may kahirapan, hindi ba tayo dadalo? Kapag may mga problema, may mga pagtitiis sa buhay, mga minamahal, magtatago na lang ba tayo? Tatakbuhan ba natin ang pagsubok natin kinakaharap? No. Mga minamahal, ang sabi rito, unang-una, once na tayo po ay kumakaharap, we are in the midst of sufferings and difficulties, hardship in life, ang ating kailangan gawing, bring your pain, bring your sufferings, bring your sorrows to God, and don't run from it. Don't run from it. Huwag kang tatakbo. Amen? Kapag tumakbo ka sa harapan ng pagsubok, anong tawag doon? Yan ay karawagan. Ibig sabihin, takot ka. Ang sabi ng Bible,
God give us not the spirit of fear, but the spirit of power, sound mind. Not the spirit of mga minamahal, fear. Ang ibinigay sa atin ng ating mahal na, but power and sound mind. Ang ibinigay sa ating espiritu, kapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magiging powerful ang anak ng Kristiyano ng ating mahal na Panginoon. Dahil kapag Kristiyano ka, isuko mo ang buhay mo sa ating mahal na Panginoon. You are anointed by God and God is with you. Lalakad kang makapangyarihan at hindi ka kayang saktan ng kaaway sa tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ipahintulot man ng Diyos ang pagsubok, ipahintulot man ng Panginoon ang kahirapan, ipahintulot man ng Panginoon ang karamdaman na dumating sa buhay mo, but in the end, papatunayan ng Diyos na hindi Kanya kailanman iniwan. In the end, papatunayan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na atin pa rin ang tagumpay dahil mananatili tayong nakatayong matatag sa tulong ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kagaya ng sinabi ko sa ating sarili lamang, mahina tayo. Kayong ilang mga Kristiyano nagtitiwala sa kanilang sariling kalakasan, nabubuwal, natutumba. Ay ang sabi ng Bible, ang sino mang nagtitiwala na siya'y nakatayo ngayon, mag-ingat dahil baka bukas siya naman ang mabuwal. Baka bukas siya naman ang matumba. Kaya't huwag tayong magtitiwala na nakatayo tayo ngayon. Mga minamahal, ang ating gawin, dagdagan ang panalangin, dagdagan ang pagpuri, dumalo ng dumalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Dahil the more na tayo po'y dumadalo, the more na tayo nagpupuri, the more na tayo po'y nananalangin, mga minamahal, nagbibigay ang Panginoon, mga minamahal, ng panibagong kalakasan tuwing umaga, panibagong kalakasan, mga minamahal, para tayo po ay magtagumpay sa mga pagsubok nating kinakaharap araw-araw. Bring your pain to God. Bring your sorrows. Bring your sufferings to Jesus. Don't run from it. Yun pong ating pinag-aaralan. Ilagak natin sa Panginoon ano man ang hirap na ating nadarama. Dahil dati-rati, mga minamahal, naging frustrated tayo, na-stress tayo, nagkukos na ang iba sa atin, mga minamahal, nagkukumit ng suicide dahil wala tayong Diyos na linalapitan. Nangangapa tayo sa dilim. Hindi natin alam kung kanino tayo tatakbo pag may problema. Hindi natin alam kung kanino tayo tatakbo kapag tayo po'y nasa kabigatan ng buhay. Hindi natin alam kung sino ang ating lalapitan kapag tayo po, mga minamahal ko, ay nasa mabigat na suliranin. Yun ang buhay natin noon. Nangangapa tayo sa dilim. But mga minamahal, salamat sa mahal na Panginoon na nakilala natin ang Diyos ilalim ng ministeryong ito under the banner of Jesus Miracle Crusade. Nung makilala natin ang Diyos sa ministeryong ito, kapag may problema tayo, hindi na tayo nangangapa sa dilim, hindi na tayo kung kani-kanino tumatakbo, hindi na tayo kung kani-kanino lumalapit ng tulong. Ililuluhod na lang natin ang ating mga tuhod, umiiyak, nagpapakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Alam na natin kung sino ang ating lalapitan. May karamdaman, hindi na doktor, hindi na ospital, hindi na gamot sa mahal na Panginoon. Dahil mga minamahal, ipinaunawa sa atin ng mahal na Panginoon na mas dakilang manggagamot ang Diyos kaysa sa doktor. May problema tayo, mga minamahal, ililuluhod natin ang ating mga tuhod. Tayo po'y umiiyak sa pananalangin dahil alam natin buhay ang Diyos nating pinaglilingkuran. Hindi natin tinatakbuhan ang pagsubok. Isang malaking karawagan. Kapag takbuhan mo ang pagsubok, takbuhan mo, mga minamahal ko, ang kahirapan. Si Prophet Elijah is a fearless prophet, matapang na propeta. Pero dumating yung point, mga minamahal ko, na nagumon, nalamon ng takot si Prophet Elijah. Imagine, mga minamahal, at that time sa Israel, ang hari ng Israel ay si King Ahab. Amen? At ang nag-reign noon ay ang kanyang asawa na si Jezebel. Merong 450 persons na propeta si Jezebel. Ito'y hinamon ni Prophet Elijah. Sabi ni Prophet Elijah, Jezebel, dalhin mo ang iyong mga propeta sa bundok ng Carmela, Mount of Carmel. Dalhin mo doon ang iyong mga propeta at hinahamon ko kayo sa isang tunggali. Kayo'y maghain ng handog. At kung ang handog ninyo ay tupukin ng apoy, ang inyong Diyos ang siyang totoo. Si Baal ang totoong Diyos. Ngunit kung ang inyong handog ay hindi linangin, hindi lingapin
apoy at ako'y maghahandog at kapag ang aking handog ay lingapin ng Diyos, ito'y patunay na ang Diyos ni Israel ang totoong Diyos, mga minamahal na ating dapat purihin, ating dapat sambahin. Dumating ang araw ng tunggali, ang unang naghain ng kanilang handog ay ang mga propeta ni Baal. Sila'y nagawa ng iba't ibang uri ng ritual para lamang tugunin ang kanilang mga panalangin, tugunin ang kanilang handog, lingapin ng kanilang Diyos na si Baal ang kanilang handog. Ngunit mga minamahal, dumating pa ang punto na walang Baal na tumutugon at lumilingap ng kanilang handog. Amen. Ang kanilang ginawa, sila'y naghubad. Pinapalo ng latigo ang kanilang buong katawan, nananalaytay na yung dugo sa kanilang katawan, ngunit wala pa ring Baal, mga minamahal, na lumilingap sa kanilang handog. Ang sabi ni Elijah, lakasan ninyo ang inyong pagtawag kay Baal. Sumigaw kayo ng malakas na sigaw, dumaing kayo ng dumaing upang marinig ni Baal ang inyong mga daing. Baka ang inyong Diyos na si Baal ay naandoon sa palikuran. Baka daw si Baal naandoon sa CR. Palikuran, it means CR. Baka ang Diyos na inyong sinasamba na si Baal ay nandun sa inyong palikuran. Baka namamasyal pa, kaya lakasan ninyo ang inyong sigaw para marinig ni Baal ang inyong mga daing at ang inyong handog ay tupukin ng apoy, lingapin ni Baal. Alam po ninyo, maghapon na wala pa ring Baal, wala pa ring apoy para patunay na ang kanilang handog ay tinanggap ng kanilang Diyos na si Baal. Pagdating ng hapon, sinet up ni Elijah ang altar. Kapag gumagawa ng altar ang mga Israelita, 12 stones palagi ang kanilang tinatambak. Naglagay siya ng 12 stones, symbols of 12 tribes of Israel, at sila'y naglagay ng paggatong, ilinagay ang handog. Ang buong paligid ng altar, ito'y hinukayan ni Prophet Elijah para lagyan ng tubig. Ang handog ay binuhusan ng tubig para walang daya. Amen? Nanalangin si Elijah sa Diyos ni Abraham, sa Diyos ni Isaac, ang totoong Diyos, mga minamahal na may-ari ng buhay ng tao. Mga minamahal, karakadaka, ang apoy ay bumaba at ang handog ni Elijah ay tinupok, minamahal, ng apoy. Purihin ang ating pinakamamahal. Patunay ng Diyos ni Elijah, ang Diyos ng Israel, ang totoong Diyos. At that time, at that very moment, 450 na mga prophet ni Jezebel ay dyan mismo, pinugutan ng ulo, mga minamahal, 450 prophet, mga minamahal ni Jezebel, ni Baal, died on that day. Namatay nung araw na yun. Amen. So, that is the great victory for Elijah. Say amen. Say amen. Pero hindi po doon nagtapos. Ang ginawa ni Jezebel para makaganti, hinanting ang lahat ng prophet sa Israel. Pinagpapatay ni Jezebel. At that time, natakot si Elijah mamatay. Anong kanyang ginawa? Tumakas. Tumakbo. Pero yung starting niya, Prophet Elijah is a fearless prophet. Matapang. Kaya nga niya hinarap si Jezebel eh. Pero in our time, in our life, dumarating pala yung punto na natatakot din tayo dahil tayo po'y tao lang. Say amen. Pero we need to conquer that fear in Jesus' name. Kailangan natin ma-overcome yung takot na yan. Dahil kung hindi natin ma-overcome yung takot na yan, mga minimum, it ends to failure. Tayo po'y masisira, mawawasak kapag hindi natin ma-overcome anumang takot na nasa ating puso. Saan pumunta si Elijah? Nung siya po'y natakot, mga minamahal, siya'y pumunta doon sa bundok ng Moriah. Amen. Tumakas siya dahil papatayin siya ni Jezebel. Tumakas. Amen. Hindi kagaya ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, kapag tayo po, when we are in the midst of pain, when we are in the midst of suffering, mga minamahal, in the midst of suffering and in the midst of pain, ang sabi rito, mga minamahal, ibigay natin sa Diyos yung ating suffering. Don't run from it. Pero si Elijah tumakbo, nagtago. Siya pumunta sa bundok ng Moriah. Andiyan po ba kayo? Mukhang tahimik na tahimik, mga minamahal eh. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon.
Nung naandun na sa bundok ng Moria, bigla pong dumating yung rushing wind, yung hangin na malakas. Pero sabi ng Bible, ang Diyos ay wala sa hangin. Bigla pong lumindol ng malakas, pero ang Diyos wala sa lindol. Bigla pong kumulog, kumidlat. Amen? Pero ang Diyos wala sa kulog, wala sa kidlat. But in small, tiny voice, ang mahal na Panginoon nagsalita. Amen? Ang sabi ng mahal na Panginoon, Elijah, anong ginagawa mo dito? Bakit nandito ka? Amen? Pero I think, alam ng Diyos ang reason. Pero tinanong lang niya si Elijah, bakit ka nandito? Ano ang ginagawa mo dito? Sabi niya, Lord, natatakot ako. Dahil pinatay na ni Jezebel ang lahat ng mga propeta, ako na lang ang natitira. Sabi ng Panginoon, no. Bumalik ka sa lugar na iyong pinanggalingan. Dahil merong 100 propeta na aking itinago doon sa lungib mga minul, doon sa kuweba, at sila'y pinapakain ko doon araw-araw. So makita mo mga minamahal, takot si Elijah dahil nag-iisa na lang siya, not knowing, amen, na meron palang preserve ang Diyos, meron palang itinago ang ating mahal na Panginoon na mga propeta doon sa lungib at araw-araw na pinapakain ng Diyos. Sometimes in our Christian journey, sa buhay nating mga mananampalataya, kapag natatakot na tayo, napapagtagumpayan tayo ng takot, hindi natin nakikita yung pagkilos ng kamay ng Diyos. Amen? Akala natin wala na dyan ang mahal na Panginoon. Sabi ng Bible, the Lord promised, He will never leave us, nor forsake us. Kaya kapag tayo po'y kumakarap ng yung bagang pagsubok na sagad to the bone na, yung pagsubok na below the belt na, yung pagsubok na parang hindi na natin kaya, yung pagsubok na parang hindi na natin kayang magpatuloy, mga minamahal. Pero in that time, in that very moment, na parang wala ka nang magagawa, pero deep in your heart, nagtitiwala ka pa rin sa Diyos. Makikita mo yung pagkilos ng mahal na Panginoon. From the Psalms chapter 55 verse 22, aklat ng Salmo, kapitulo 55, versikulo 22. Amen. From the book of Psalms, chapter 55, verse 22. Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Amen. Ito po sa Aklat ng mga Awit, Kabanata 55, talata po ay 22. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang alalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. Amen. 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 Palakpakan po natin ang salita ng mahal na Panginoon. Sabi ng Bible, cast all your burdens upon the Lord. Huwag mong sarilinin ang problema, hindi mo yan kaya. Huwag mong sarilinin yung sakit. Huwag mong sarilinin yung kahirapan. Hindi mo yan kaya, mabubuwal ka, mawawala ka, mahuhulog ka sa kamay ng Panginoon. Once na meron tayong pain, suffering, sorrows na in-experience, yung mga difficulties nating nararanasan, ang sabi ng Bible, cast all your burdens upon Him. Cast all your burdens upon Him. Huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot lumapit sa mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, palaging nakaunat ang kamay ng mahal na Panginoon. Lalong-lalo na sa panahon na tayo po'y kumakaharap ng kagipitan, inuunat ng Panginoon ang kanyang kamay upang tayo po'y tulungan. Kaya ang sabi ng Bible, cast all your burdens upon Him and He shall sustain thee. He shall sustain thee. Kapag ibigay mo, ilagak mo sa Panginoon ang iyong pasan, ibigay mo sa Panginoon ang kahirapan na iyong nararanasan, the Lord sustain you. The Lord will sustain us. Bibigyan niya tayo ng panibagong lakas to overcome trials, to overcome mga minamahal sufferings. Dahil kung sasaralin lang natin, hindi natin kayang magtagumpay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa, what do we need to do when we are in the midst of sufferings and pain? Pangalawa, let not your heart be filled with worries. Let not your heart be filled with worries. Huwag mong papayagan na ang puso mo mapuno ng pangamba.
Amen? Ang puso mo, huwag mong papayagan mapuno ng takot. Huwag mong papayagan may karamdaman, may sakit, may problema. Huwag mong hahayaan na lamunin ng takot ang puso mo. Let not your heart filled with worries. Huwag mong papayagan na, mga minamahal, mapuno ang puso mo ng takot. Kaya nga pa sabi ng kanta, ang takot, mga minamahal, ay nasa isip lang. Totoo po yan. Kahit wala namang nakakatakot, hindi ka naman dapat matakot, hindi ka naman dapat mabalisa, hindi ka naman dapat maruwag, mga minamahal, pero ang isip mo ang nagbibigay ng takot sa puso mo. Amen? Let not your heart be filled with worries. Instead, or rather, overflow your heart with worship. Overflow your heart with praises. Overflow your heart with adoration. Instead, napunuin mo ang puso mo ng takot, ng pangamba. May problema ka na nga, may suliranin ka na nga, pinupuno mo pa, hinahayaan mo pa sa Satanas na punuin ang puso mo ng takot at pangamba. No, sabi ng Biblia, but rather, overflow. Let your heart overflow with worship. Let your heart overflow with adoration. Let your heart flow with praises. Hayaan mo ang puso, umapaw ang pagpupuri, umapaw ang pagsamba, umapaw ang kalakasan. Dahil the more na ikaw ay nagpupuri, the more na ikaw ay umaawit, mga minamahal. Huwag kang magmukmok kung may pagsubok. Huwag kang magbaktol kung may kahirapan. Instead, purihin mo ang Diyos. Awitan mo ang mahal na Panginoon. Dahil the more na inaawitan mo ang mahal na Panginoon, nagigain mo yung extra strength na galing sa mahal na Panginoon. Mahina ka, lugmok na lugmok ka, pero pagkatapos mong umawit, pagkatapos mong magpuri, katapos mong awitan ng mga salmo, ng mga himno, ng mga witing espiritual, ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, maramdaman mo yung panibagong kalakasan. Yan ang sikreto ng mga anak ng Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pagpupuri, pag-aawit ng mga salmo, ng mga himno at mga witing espiritual. Yan ang sikreto na itiduro sa atin ng ating kagalang-galang na pastor. Si Pablo, si Silas, they are in prisons, in jail. Sila po'y nakulong. Sila'y nakulong hindi dahil sila'y pumatay ng tao. Sila'y nakulong hindi dahil sila'y magnanakaw. Sila'y nakulong, mga minamahal, dahil ipinapangaral nila si Kristo na ating buhay na Diyos. Basahin natin last verse po ito. Acts 16:25-26. Amen. From the book of Acts, chapter 16, verse 25 to verse 26. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were open, and everyone's band were loose. Dito sa aklat ng mga gawa, Kabanata 16, mga talata po ay 25 at 26. Tatapwat ng maghating gabi na si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos, at sila ay pinakikinggan ng mga bilanggo. At kaginsay-ginsay, nagkaroon ng isang malakas na lindol, anupat nangagsiuga ang mga patibayan ng bahay bilangguan, at pagdakay nangabuksan ang lahat ng mga pinto, at nangakalas ang mga gapos ng bawat isa. Amen. 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 Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, di ba? So makita mo yung power of worship, power of praises, kapangyarihan ng pagpupuri na hindi kayang masukat. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Si Pablo, si Silas na bilanggo, nakatalikala yung kanilang paa, yung kanilang kamay, pero ang kanilang bibig ay hindi nakagapos. Sila'y nanalangin, sila'y nagpuri, sila'y umawit ng mga himno, mga witing espiritual. Nung makaabot sa Panginoon ang kanilang pagpupuri, niyanig ng Diyos ang buong karsel. Yung mga kandado sa mga pintuan ng karsel, winasak ng mahal na Panginoon at malayang nakalabas, mga minamahal, si Pablo at si Silas. Because worship have power to move the hand of the mighty God.
May kapangyarihan ang pagpupuri, yung worship, yung ating mga pag-awit ng mga salmo at mga himno, may kapangyarihan upang ipakilos ang kamay ng ating makapangyarihang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Year 2019, alala ko, I was assigned at the time sa dako ng CDO, Cagayan de Oro. Timing na pandemic, yung pagpupuri namin, mahina lang dahil bawal sumigaw. All of a sudden, bigla pang may dumating na sasakyan, nagulat kami. Pulis eh. Ang iba takbuhan sa CR. Di ba alam po ninyo yung pandemic pag may pulis? Sabi namin, huhulihin siguro kami nito. Takbuhan kami. Yung pala, merong karga na isang pamilya na mayroong bit-bit na isang 1-year-old, more or less siguro, ang kanyang anak patay, 8 hours nang patay. Natatakot kaming tanggapin, papasukin sa loob dahil pandemic nga eh. Alam niyo noon kapag may patay, hindi nga nagtatagal, pinapalibing agad eh. Yeah, nag-aalinlangan kaming papasukin. Pero yung ina, iyak ng iyak. Maawa kayo sa akin. Yung nanay pala, yung pamilya pala na yun, 5 years ng backslider, na save sa Maynila, umuwi ng Cagayan, dahil sa hirap, hanap buhay, mga source of income, walang sapat na pamasahe, hindi na nakadalo hanggang naging backslider. Amen. Dumating yung paalala ng mahal na Panginoon sa kanila. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya yung mga kapatiran nating mga backslider, the more na pinagpapala, the more na makakalimot sa Panginoon. Pero kapag dumating yung problema, dumating yung karamdaman, dumating yung mabibigat na mga suliranin, yun ang magiging way na sila po'y maghanap sa Panginoon, lumapit at magpakumbaba sa Diyos. Amen. Kaya nga sometimes nagpipray ako na, Lord, kung kinakailangan, gamitin mo yung karamdaman sa kanila. Kung kinakailangan, gamitin mo yung problema para sa kanila. Para mapamalambot ang kanilang puso. Makaalala sila sa iyo. Amen? Makaalala sila sa iyo at magbalik loob sila sa mahal na Panginoon. Dahil most of the time, marami tayong mga backslider na mga kapatiran, nakakapanumbalik sila kapag sila po ay nakakaranas na ng mga palo, paalala, mabibigat na mga problema. The Lord reminded them na sila po ay bumalik na sa paglilingkod. 5 years silang backslider. Umiiyak, mga minamahal. Ayaw sana namin papasukin. Pero nahabag kami, naawa kami doon sa nanay. Pinapasok namin sa loob. Pero yung bata, 8 hours nang patay. Maitim na po, mga minamahal. Alam na ng buong barangay nila na yung bata na yun namatay. Kaya't nagulat yung mga tao doon kung saan sila pupunta. Yung nanay pala, habang siya ay mga minamahal, nasasaktan, umiiyak dahil namatay yung kanilang bunsong anak, naalala niya ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Naalala niya ang ating kagalang-galang na pastor, ang turo ng mahal na pastor. Kaya sabi niya, hanapin natin ang gawain ng Jesus Miracle Crusade dito sa dako ng Cagayan. Yun nga po, nakarating sila doon. Pinapasok namin sa loob. At that time, nagpipray kami, nagpupuri kami sa mahal na Panginoon. Alam po ninyo, grabing moving ng Holy Spirit. Pagkatapos ng moving, ilinihans yung bata, 8 hours ng patay. Naramdaman ng nanay, umiinit yung bata. Malamig na po dahil itim na po, kulay talong na po yung kulay. Pero naramdaman ng nanay, umiinit yung bata. Maya-maya, umiyak. Mga minamahal ko yung bata. Grabing kapangyarihan ang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. You are blessed among the blessed. Dahil nandito tayo sa totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tinuruan tayo ng ating pastor. Tinuruan tayo ng ating mga magulang sa Panginoon. Nakabang magsubok, may problema, may kahirapan. Awitan ng Diyos. Purihin ang mahal na Panginoon. Makikita mo ang pagkilos. Hallelujah! Makikita mo ang makikilos na kamay ng Diyos. Awitan natin ang mahal na Panginoon sa oras na ito. Ipaabot natin ang pagpupuri
sa ating pinakamamahal na Panginoon. Worship have power to move the mighty hand of God. Kapag umawit ka ng buong puso mong isip, makaabot sa Panginoon ang iyong pagpupuri. Kikilos, kikilos, kikilos ang kamay ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Di ka nagbaba. Worship thy name, the Lord Jesus.
Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, mahal na Panginoon. Tinuruan mo kami umawit sa'yo. Tinuruan mo kami magpuri. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong kahabagan, sa iyong biyaya. Inamahal sa oras na ito ay sama-samang manalangin. Kalakip sa ating panalangin ang pagpapasalamat. At tayo po ay narito sa tuong gawain ng Diyos. Walang bahid ng pagsisisi sa ating mga puso na nakilala natin ang Panginoon. Pagkusumaapaw na pasalamat sa ating mahal na Panginoong Jesus, ay mo'y manalangin. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama sa langit, kami nagpupurit, nagpapasalamat, Lord. Salamat, mahal na Panginoon, na kami yung tinawag, pinili, hinirang sa gawain ito. Kami inakay mo upang kami makakilala sa iyo at makaunawa sa iyong kalooban. Salamat sa mga taong nanalangin para sa amin, lumuhod para sa amin. Kaya kami narito sa iyong gawain. Tinuruan mo kaming magpuri. Salamat, tinuruan mo kaming umawit, maglingkod sa iyo, mahal na Panginoon, upang ang habag mo ay manatili sa amin. Pagkatunay na sagad ang amin lamang, wala kaming magagawa kung wala ka. Panghawakan mo kami mula sa araw na ito hanggang sa araw ng iyong pagdating sa pangalan ni Jesus. As a point of contact, mga minamahal, habang ramdam natin ang presensya ng Diyos sa anumang karamdaman, idalangin natin ang kagalingan, problema, idalangin natin ang kalutasan sa pangalan ni Jesus. Sa ating mga webcast viewers, ilagay po ninyo ang inyong kamay sa mga screen ng inyong mga gadget at sama-sama tayong manalangin. Leading prayer for beloved Honorable Pastor. Hallelujah. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, mahabag, maawa ka sa amin sa oras na ito. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay, ipatong ito sa aming mga ulo, sa unang dalangin ng aming kagalang-galang na pastor. Mahal na Panginoong Hesus, sama-sama naming sinasaway, anumang karamdaman, gumaling, mga problema, malutas sa pangalan ni Jesus. Cast out right now demons of doubts, demons of pride, carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, infirmities cast out, in the mighty name of Jesus. Demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, mga paghina, panlulupaypay, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Cast out right now and bind the power of darkness. Leading prayer for beloved Honorable Pastor, in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Minamahal sa oras nito, lahat po tayo tumayo. Itaas po natin ang ating dalawang kamay at tayo po'y sumigaw ng 3 beses, tumalo ng 3 beses, sumigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you. There is Jesus. I love you. There is Jesus. I love you. There is Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Luwalhatiin po, minamahal, ang dakila